Magdadapit hapon ng September 2, 2025, isang grupo ng mga pulis ang humahangos sa madamong bahagi ng General Trias, Cavite. Isang tawag kasi ang kanilang natanggap mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang sakong pinanggagalingan ng masangsang na amoy at ito'y kahina-hinala. Nang buksan ng mga pulis ang sako, isang bangkay ng babae ang tumambad sa kanila at ang nakakabigla, putol-putol ang bahagi ng katawan ng babae at ang mukha ay hindi na makilala. Sa kaliwang braso, may isang maliit na tattoo ang babae, ang pangalang Rafa. Sino nga ba siya at bakit niya sinapit ang ganito karumal-dumal na pagpaslang? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Si Rafael de Guzman, 38 anyos, ay isang seaman mula General Trias, Cavite. Bata pa lamang ay pangarap na niyang makapagtrabaho bilang seaman na suportado naman ng kanyang mga magulang. Panganay siya sa 3 magkakapatid, bagamat hindi naman mayaman ang kanilang pamilya, sapat ang kinikita ng kanilang ama bilang government employee, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho naman sa isang kilalang bangko. Nang makatapos siya ng kursong BS in Marine Transportation, sinikap ni Rafael na makasampa agad ng barko para makabawi naman sa pagsisikap ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya nabigo at sa katunayan, sa kasalukuyan ay higit 1 dekada na siyang nagtatrabaho bilang seaman hanggang sa tumaas din ang kanyang posisyon. Hindi pa man nagtatagal mula nang siya ay magsimulang makasampa sa barko, nakilala niya si Liza Francisco na noon ay 28 anyos at nagtatrabaho bilang kahera sa isang kilalang supermarket sa General Trias. Maganda siya, maputi at makinis ang balat at may napakagandang ngiti dahil sa kanyang magandang ngipin. Nagkabiruan lang sila noong unang silang magkakilala habang nagbabayad si Rafael ng mga grocery items. Nagkataon naman na sa pagitan lamang ng 2 linggo, muling nag-cruise ang kanilang landas. Sa pagkakataong iyon ay tumagalang dapat sana'y sandaling pagbabayad ni Rafael na naging dahilan para malaman niya ang numero ni Liza. Naging hudyat ito ng isang pagkakaibigan na kalaunan ay nauwi sa pag-iibigan. Bago sumampang muli ni Rafael sa barko, napasagot niya ng oo si Liza at mula nga noon ay naging magnobyo na ang dalawa. Lumipas ang 1 taon, niyaya na siyang pagkasal ni Rafael na buong puso naman niyang tinanggap. Sa madaling salita, naikasal ang dalawa at nagkaroon ng 1 anak makalipas ang 1 taon noong 2019. Maayos ang naging buhay ng maliit nilang pamilya, masaya at puno ng pagmamahalan. Kaya naman tila ba wala nang mahihiling pa si Rafael dahil para sa kanya ay kumpleto na rin ang kanyang buhay. Malayo man siya sa mahal niya sa buhay, alam niyang magkakasama-sama rin sila ng permanente pagdating ng tamang panahon. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang butihing may bahay ay nag-uumpisa ng madarang sa init ng apoy. Nasa bahay lamang si Liza kasama ang kanilang anak na lalaki na noon ay 5 taong gulang na. May kasama silang tagapag-alaga at ito na rin ang naghahatid at naghihintay sa school. Nang minsan itong mag-absent, napilitan siyang maghatid sa kanyang anak. Dito niya nakilala si Francis, driver ng school service. May itsura, matangkad at makisig ang pangangatawan nito. Nakuha niya ang atensyon ng lalaki dahil na rin sa bagong mukha siya sa school. Nakipagkilala ito sa kanya at nakangiti naman niyang ibinigay ang kanyang pangalan. Nagkataon noon na nagpaalam ang kanyang tagapag-alaga na uuwi ng kanilang probinsya dahil nagkaroon ito ng emergency pero nangakong babalik pagkalipas ng 2 linggo. Dahil dito ay wala siyang choice kundi siya na ang gumawa ng trabaho nito.
Bagay na na-enjoy naman niya dahil natutuwa ang kanyang anak kapag siya ang naghahatid sa school. Kasabay nito ay palagi din silang nakikita ni Francis. Lagi itong nakangiti pag nakikita siya at nagpapakita ng malaking paghanga at interes sa kanya. Noong una, hindi niya ito pinapansin. Pero kalaunan, natatawa na din siya sa mga biro nito. Bagay na naging daan para mas lumakas ang loob ni Francis na siya'y ligawan nito. Pilit namang umiiwas ni Liza kay Francis pero hindi niya mapigil na hindi suklian ang mga ngiti nito sa kanya. Ang pagpapadama nito ng halaga sa kanya ang naging daan para tuluyan siyang matupok sa apoy ng kasalanan. Natagpuan na lamang ni Liza ang kanyang sarili na pumatol kay Francis at nagsimula ang isang bawal na relasyon. Wala silang sinasayang na pagkakataon sa tuwing sila'y makikita sa labas. Naging daan ito para manlamig si Liza kay Rafael. Hindi na ito nagrereklamo kung hindi sila nakakapag-video call. Okay lang din kay Liza kung laging busy si Rafael sa trabaho. Ang mahalaga, may padala itong pera para sa kanilang mag-ina. Bagay na hindi binigyang pansin ni Rafael. Pero ang napapansin ni Rafael ay laging nanghihingi si Liza ng ekstrang pera sa kanya dahil may mga kailangan nitong bilhin para sa ipinapatayo nitong bahay sa Batangas na magsisilbi nilang rest house. Dahil tiwala siya ay lagi siyang sumusunod sa request nito. Wala siyang kamalay-malay na sa bawat padala niya, napupunta ito sa mga gamit na iminibigay ni Liza kay Francis. iPhone, sapatos at mamahaling damit at pabango. Lunod na si Liza kay Francis. Ayaw naman niyang iwan si Rafael dahil mawawala lahat ng perang ipinapadala nito sa kanya. At paano niya ipapaliwanag kay Rafael na wala ni isang poste siyang naipatayo sa rest house sa Batangas, na ang pera ay winawaldas niya sa lalaki niya at sa pagkain nila sa mamahaling restaurant. Noong una ay walang duda si Rafael, pero nang tumagal ay parang may mali na siyang naaamoy at lalo itong tumindi nang makatanggap siya ng message sa isang unknown number na nagsasabing pabantayan ang kanyang misis dahil may ginagawa itong milagro. Nang magsabi si Rafael na uuwi siya, naisip ni Liza na makipag-cool off muna kay Francis. Ayaw niyang magka-idea ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa. Pumayag si Francis pero ito daw ay habang nasa Pilipinas lang si Rafael. Bago umuwi si Rafael, inayos ni Liza ang lahat ng kanilang bakas. Nagdadahilan siya kapag nagyayaya si Rafael sa Batangas para tingnan ang bahay na ipinapagawa at swerteng nagkakataon naman na may biglaan itong nagiging lakad kaya hindi na ito nagpupumilit pa. Sa muling pagsampa ni Rafael sa barko, muli ding nanumbalik sa dating gawi ang dalawa. Nagpatuloy ang kanilang saya at maalab na pagkikita. At sa bawat pagkakataong ito, ang pinaghihirapang pera ni Rafael ang ginagastos na Liza ng walang pakundangan. Pero sabi nga nila, walang lihim ang hindi nabubunyag. 5 buwan pa lamang sa barko mula nang sumampa si Rafael. Isa na namang message ang kanyang natanggap mula sa isang anonymous sender. Sinabi nito na may kailangan siyang malaman sa ginagawa ng kanyang misis sa Pilipinas. Ayaw na sana niyang pansinin dahil sa laki ng tiwala at pagmamahal niya sa asawa. Pero may mga larawan itong ipinadala sa messenger. Mga larawan ni Liza kasama ang isang lalaki habang nakaakbay ito sa kanyang misis palabas sa labi ng isang motel. Napasuntok siya sa nalaman at agad siyang nagpaalam na may emergency siya sa Pilipinas na kailangan niyang ayusin kaagad. Nang mga panahong iyon, nagsisimula na ding mag-away si Liza at Francis dahil sa perang ipinautang niya sa kalaguyo. Alam niyang malalaman sooner or later ni Rafael na wala ni isang poste siyang naipatayo sa Batangas. Kaya ngayon pa lang ay dapat na niya itong gawan ng paraan. Pero hindi maibalik ni Francis ang pera dahil naipatalo na niya ito sa sabong. Dito na sila nagkaroon ng mainitang pagtatalo na umabot sa pananakal ni Francis kay Liza. Hindi niya ito binalak patayin.
Pero dahil sa sobrang galit niya sa pagduduro-duro nito sa kanya, umiksi ang kanyang pasensya at nauwi sa kamatayan ni Liza. Nang makita ni Francis na hindi na humihinga si Liza, natakot siya kaya dali-dali siyang naghanap ng paglalagyan sa bangkay nito. Nakakita siya ng sako pero hindi kasya ang buong katawan ng biktima kaya naisip niyang putulin na lamang para magkasya. Pagkatapos niya itong gawin, isinilid niya ito sa sako, nilagyan ng karton at ibinalot sa manipis na kutsyon. Isinakay niya sa van at naghanap ng madilim at madamong bahagi ng General Trias at saka doon niya ito itinapon. Samantala, isang araw na sa Pilipinas si Rafael pero hindi pa rin sila nakikita ng kanyang asawa. Naiwan ang kanilang anak sa kanyang mga biyanan, di kalayuan sa kanilang bahay. Nagpaalam daw itong may mahalaga siyang lakad kaya iiwan muna niya doon ang kanyang anak. Pero lumipas na ang isang buong araw ay hindi raw nito binalikan ang kanilang apo. Nang mapagtanto nilang nawawala si Liza, agad silang nakipag-ugnayan sa mga pulis. Hinanap nila si Liza kung saan-saan at habang nagtatanong ang isip ni Rafael, naghanap-hanap siya ng ebidensya sa kanilang bahay na magkukumpirma sa mga impormasyong kanyang nalaman. Doon niya natuklasan ang isang lumang cellphone na nakaipit sa nakatuping damit sa cabinet. Binuksan niya ito at presto, nakuha niya ang pattern ng screen lock matapos ang ilang beses na pagsubok. Dito niya nalaman lahat, mga mensahe, mga larawan at video na ang iba ay malalaswa pa. Hindi niya kinaya at napasuntok na lamang siya sa dinding. Gustong-gusto niyang magalit pero nasaan na nga ba si Liza? Noon niya nadinig ang mga katok ng mga pulis. Ayon sa kanila, nagbabaka sakali silang ang babaeng natagpuan nilang nakasilid sa sako ay ang asawa niyang hinahanap. May 2 araw na ang nakakalipas. Pagkakita ni Rafael sa larawan, hindi na niya makilala ang mukha nito. Pero nang makita niya ang tattoo nitong Rafa sa kaliwang braso, alam niya si Liza na nga iyon. Sa pamamagitan ng dental evaluation, ay napagtibay ng mga investigador na ito na nga ang nawawalang si Liza. Sa pakikipagtulungan ni Rafael sa mga pulis, ibinigay niya ang cellphone na itinago ng kanyang asawa at doon nakita nila ang lalaking kasama nito. Agad nilang pinuntahan ang identified na si Francisco Francis Santiago, 29 anyos at tubong General Trias, Cavite. Kusa namang sumuko si Francis at inamin ang nagawang krimen. Pero depensa niya, hindi niya sinadya ang nangyari at pinagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Ikinulong si Francis sa General Trias Provincial Jail habang naghihintay ng paglilitis sa isinampang kasong murder laban sa kanya. Samantala, pilit bumabangon ni Rafael sa mga nangyari. Nalungkot siya para sa kanilang anak na maagang nawala ng isang ina. Ipinagpapasa Diyos na lamang daw niya ang mga nangyari at dasal niya na sana ay malampasan niya ang malaking pagsubok na dumaan sa kanilang buhay.